Kamusta? Sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng aparatong tutulong para hindi na ninyo kailangang pumunta pa para magdilig ng taniman. Ang una nating kailangan ay isang maliit na kahon kung saan kailangan nating magbutas sa mga gilid. Bumagawa ako ng ganitong aparato para sa umu-order. Kung kailangan nyo, mag-comment o i-message ako sa Telegram. Ang isang butas ay dapat may diameter na 20 mm at ang isa pa ay 21 mm. Kailangan din natin ng electromagnetic valve na may coil na 12 volts. Dapat agad balutan ng FUM tape ang thread ng balbula. Sa isa sa mga sinulid, kailangan mo ikabit ang extender na may habang 2 cm. Sa sinulid na extender, balutan din natin ng fume tape. Ngayon, ilalagay natin ang balbula sa kahon kung saan ang sinulid ng extender ay lalabas sa 20 na butas. Sunod, ikinabit ang adapter ng hose sa sinulid. Sa pamamagitan ng mga butas na may diameter na 21 m, ipapasok natin ang extender at ikakabit ito sa sinulid ng balbula. Sa sinulid na ito, ikabit din ang adapter ng hose. Ganito dapat ang kalalabasan. Sunod, sa gilid ng kahon, mag-drill ng isa pang 10 na butas. Sa mga nagawang butas, kailangan nating ikabit ang konektor kung saan ikokonekta ang power supply. Ipinapakita ko ng detalyado para magawa ninyo ang device na ito. Kung may hindi magawa, pwede ninyong i-order sa akin. Sa takip ng kahon, mag-drill ng 2 butas, isang 10 mm at isang 3 mm. Sa mga nagawang butas, kailangan mong ikabit ang pindutang hindi naglalak at ang LED. Kailangan mo rin ng GSM relay J202 para sa gawaing ito. Kailangan mong tanggalin ang antena at alisin ang takip nito para mas gumanda ang signal. Kailangan mo ring agad maglagay ng SIM card sa relay. Gamit ang double-sided tape, ikabit ang relay sa takip. Sa port na malapit sa antena, kailangan agad ikabit ang mga wire mula sa button. Pareho lang kahit saan ilagay ang wire. Kunin ang kahon na may balbula at ikabit ito base sa diagram sa screen. Pagkatapos ikabit, kailangan nating ilagay ang siling na goma sa takip ng kahon. Kailangan ito para hindi makapasok ang tubig sa loob. Isara ang takip at higpitan ang tornilyo. Ganito ang kinalabasan. Lahat ay ginawa ng matibay at maayos. Itutuloy. Susunod, ididikit natin ang mga label na may nakasulat sa kahon para malaman kung anong aparato ito at paano ito gumagana.
Tapos na ang ating ginawa sa puntong ito, lahat ay parang gawa sa pabrika. Ngayon, dumako na tayo sa pagsubok nito. I-konekta ang power supply na 12 volt sa saksakan at isaksak sa outlet. Kunin ang cellphone at tawagan ang numero ng SIM card sa loob. Gaya ng nakikita ninyo, pagkatapos ng tawag umiilaw ang LED na hudyat na bukas na ang balbula at makakadaan ng tubig. Para isara ang balbula, tawagan lang muli ang parehong numero o itakda sa relay settings ang oras ng otomatikong pagsara kahit walang tawag. Kung kailangan, pwedeng mano-manong buksan ang balbula sa pamamagitan ng button na manual na pagbubukas ng balbula. Sasara lang kapag pinatay ang kuryente. Ikabit natin ngayon sa device ang hose ng tubig at hose ng labasan. Buksan ang power supply at tawagan ang nakaset na numero. Kita nyo, bumukas ang balbula at dumaloy ang tubig. Sa paraang ito, maaari mong buksan ng malayuan ang patubig ng kaniman sa probinsya kaya hindi mo na kailangang araw-araw pumunta roon. Kapag ibang tao ang tumawag sa numero nakaset sa device na ito, walang mangyayari dahil sa relay settings na tumutukoy kung sino lang ang pwedeng mag-control nito. Pwede mo rin itong kontrolin gamit ang SMS. Maraming iba't ibang setting dito. Kung orderin mo ang device na ito sa akin, tutulungan kitang maintindihan lahat ng ito. Ikabit lang ang aparato sa kubol, tapos ikonekta ang hose na may tubig at ilagay ang pandilig sa dulo. Pagkatapos, kapag tinawagan mo ang tamang numero, otomatikong didiligan ang taniman mo. Pwede mo itong i-set up na pagkatapos ng tawag, otomatikong didiligan ang taniman sa loob ng kalahating oras, tapos kusa na itong mamamatay. Sa kabuuan, mahusay gumagana ang aparato. Kung gusto nyo umorder, mag-comment o i-message ako sa Telegram. Salamat sa panonood!